O ito Albert, para tulungan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Kasama po natin sa ating linya ang political analyst at former IBP President Attorney Egon Cayosa. Magandang umaga, Attorney Egon. Good morning po, sir. Good morning, Darlene and Albert. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ayan, Attorney Egon, pinag-uusapan namin dito yung isinusulong na impeachment or pagpapa-impeach kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. First time in history na dalawang pinakamataas na leader ng bansa ang may kapwa-reklamong impeachment. Ano pong masasabi ninyo patungkol dito, Attorney Egon? Well, definitely unprecedented, but it is legally possible. Wala namang prohibition sa ating konstitusyon kung ilan ang pwedeng ma-impeach sabay-sabay, sunod-sunod. So, ang importante lang ay masunod ng maayos at matapos sa lalong madaling panahon yung impeachment process sapagkat yan ho ang tinatagda ng ating konstitusyon. That's the letter, spirit, and intent of the law. So sana wag na masyadong patagalin. Kung walang kaso, di tapusin na para there is stability. Kung may kaso naman, itisin sa lalong madaling panahon, hindi na ho yung pagtumpik-tumpik. Opo. Tama. Napaka-importante ito for accountability at matataas na opisyal ito. Importante din na matapos ito para there is political stability. Yes po, as part of their accountability. Ano po, attorney? Nag-react kasi dito si Darlene, si SP Vicente Sotto. Kayo po ba, attorney, sang-ayon kayo sa impression ni SP Sotto na nakakahiya sa mundo ang imahe ng Pilipinas sakaling sumulong ang dalawang reklamo na ito? Anong nakikita ho din yung greater impact nito sa bansa, especially sa political landscape po ng Pilipinas? Sa tingin ko ho, in one sense, maaaring nakakahiya. Pero mas maganda at pwede natin ipagmamalaki kung maayos yung proseso at mapanagot kahit sino man. Ang mas nakakahiya, yung bang ninanakawan tayo o may mga anomalya, may mga matititing kasalanan, pero hindi napaparusahan. Yan hiyang-hiya ang Pilipinas. Kasi parang tinotolerate lang natin, di ba, attorney? Oo, yun ang mas nakakaya. Yun bang they cannot even get it done properly, di ba? There's too much politics, there's too much kasinungalingan, there's too much dribble delay. Yun ang talagang nakakaya noon pa. Correct. So, hindi ko naman masama na mapanagot sila kung may kasalanan. Wala naman, hindi mapawalang sala sila. Ang gandang tingnan yun na our democratic processes, our accountability mechanisms work. Yun ang krisis ng gobyerno ngayon The accountability mechanisms are not working. Diba? Yung checks and balances is not working. Kaya talamak yung corruption. Yun ang mas nakakaya ho yun. Attorney, karaniwan may impression tayo na kapag may mga malalaking issue or skandalo sa politika, may nangyayaring takipan upang somehow malihis yung atensyon ng mga Pilipino. Do you think, attorney, isa ito sa diversionary tactic upang mapagtakpan po yung anomalya sa flood control? Well, tama yung obserbasyon mo, maari. Pero mas mahalaga pa ito kaysa sa flood control. Kasi nga, ang equation is, kung mapapanagot natin ang mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno, edi mas lalo lahat down the line, maaaring mapapanagot. Kung hindi natin napapanagot yung mga matataas na opisyal ng gobyerno o iniiwasan ng mga dapat magpapanagot sa kanila ang kanilang trabaho dahil sa political convenience at kung yun nga, pagtatakip kasi sila pati yung usaping may moral ascendancy ba tayo, trabaho nyo kahit magnanagaw din kayo, trabaho nyo pa rin na husgahan. Correct. Worse pa kung yung palulusutin kasi lahat naman sila magnanagaw. So, that's kuhan yan mas importante ito. So, tama yung observation mo, pero sana, kaya magandang tinatalakay nyo, kasi huwag na nating palusutin yung gagawa na lang sila ng paraan para wala nang managot. At tuloy yung syndicated na pagnanakaw
yung wholesale corruption sa ating gobyerno. Maawa naman sila sa taong bayan. Panagot naman sila. Tama po. Ito, Darlene, pasadahan ko ng attorney, when it comes to itong proseso nga ng impeachment. Mayroon po ba talagang malaking papel ang SecGen o Secretary General? Meaning, ang presensya na personal na tumanggap ng reklamo, ito po ba equivalent to the legitimacy na indeed nasunod ang initial step? Oo, kasi yung issue nga, Albert, di ba, last Hindi week. tinanggap, di ba? Oo, hindi daw po tinanggap ng Kamara yung second and third impeachment complaint dahil wala po doon physically si SecGen Sheloy Garapil. Well, alam niyo, para yung forthwith din yan, di ba? Forthwith. Kaagad, di ba? So, kaagad. Yung nakalagay ho mismo sa rules and impeachment ng House of Representatives shall be filed with the Office of the Solicitor General. So, ang linaw ko niya, ibig sabihin, hindi kinakailangan dun sa pagkatao ng Solicitor General, kundi dun sa kanyang opisina. So, ang tatanggap yan at titingnan lang ho naman kung yung nakapirma under oath, yun lang. At may nag-i-sponsor na at least one congressman. Pag kumpleto yan, tatanggapin niya. Hindi niya, yung empleyado doon, yung receiving clerk, hindi niya i-evaluate kung may merito ba o hindi. So, ministerial ho yun. Opo. Ang magdidesisyon kung merong basihan, may sufficiency in form and substance, yung Committee on Justice, yung Kamara. So, parang receiving lang talaga dapat. Sabi na dahil nasa Taiwan yung hepe ng opisina, hindi na matatanggap kasi ang linaw ng civil service rules. Police yung hepe, yung deputy, pag wala yan, may itatalaga down the line. Hindi pwedeng bakante yung opisina. So, tama yung... Okay po, tuloy, attorney. Ang sabi ho ng yung code of yung ethical standard for public officials at saka yung anti-red tape law, kinakailangan tatanggapin yan, hindi i-delay. At ano ho yan, administrative or criminal offense, even under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pag ayaw mong tanggapin yung legitimate na dapat tanggapin mo, yung pagdi-delay ho sa iyong trabaho, labag ho sa batas din yun. So meaning, attorney, tama yung ginawa ng Makabayan Black last week na nag-iwan sila ng kopya kasi daw para sa kanila dim receive yung impeachment complaint na inihain nila. And I think that would be upheld pag umabot sa ano. Kasi yung hindi naman pwede na i-dribble mo at biglang sabihin na wala ko yung taong nandun yung opisina, bukas naman. Office hours naman, nandun naman yung ibang mga opisyal. So, hindi ho tama yung ginawa nila. At maaari silang managot. They can also be held accountable for that. Yan. Ito naman, attorney, in terms of the numbers of papers ng impeachment complaints, mayroong mga feedback kaagad sa House Speaker at ilang mambabatas na kaalyado ng administrasyon na di magtutuloy ang reklamo sa Pangulo at kung 4 pages lang ang naunang naipasang reklamo ay kaagad na may presumption na minadali at kulang na kaagad sustansya. Ano pong paglilinaw ninyo tungkol dito? Well, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nila. But base ho doon sa pagkaalam natin at yung sinabi naman nung naghain yung kapwa-abogado natin, may mga grounds naman. At yung tatlong binanggit niya, malinaw naman nasa Constitution. Yung 6 na acts or omissions na sinasabi niya that would constitute those 3 impeachable offenses, yun ang medyo sa tingin ko, may kahinaan yung marami. But whether or not it will prosper, kaya nga didinggin yan o kaya nga i-evaluate nila diba? So yung number of pages, but hindi ho naman yun ang magko-control kung ano yung allegation, ano yung mga ebidensya. Yun ang importante. Sapagkat yung impeachment, hindi ho naman simpleng botohan lang yan. Dapat may pinanggagalingang ebidensya, batas.
Mhm. Di ba? At Yes. saka yung tamang proseso. Yun. Maraming salamat, attorney. Alam mo, Darlene, yan, nakakatuwa lang kasi kahit mga bata ay nangingialam na sa Oo. issue ng lipunan, particular dito sa mga issue like Impeachment. impeachment. Pero, attorney, kayo bilang isa pong legal luminary, paano ba dapat magbantay ang mga Pilipino sa ginugulong nitong parehong impeachment complaints na po na ito? Maganda na tinatalakay ninyo at laki ng role ng media dito kasi kayo yung nakakaabot dun sa ating mga kababayan. Because the reality also, sa tingin natin, alam ng ating kababayan ang nangyayari. Siguro only 10% would know what the impeachment is all about. Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, dahil ika nga, hindi nakakain yan, di ba? Hindi nakakapagdala sa bata sa eskwelahan, yung sa kanila, nagre-rely na lang sila dun sa naririnig nila. Kung minsan, ang naririnig pa nila, yung mga vloggers na partisan, yung mga nagsisinungaling, yung ano, ay mga spice videos. Oo, yung kanya-kanyang nababayaran. Di ba? So, unfortunately, and this is a challenge for legitimate journalists like you and mainstream media, marami nang nakaka-access sa kanila kesa yung nakikinig sa inyo. So, importante kay kami naman ng nakakaalam ng konti, walang sawang nagpapaliwanag kasi it's important also to explain sa taong bayan para hindi na naman sila mabudol-budol. Malihis. Diba? Correct. So, the awareness is very important. And yung calling out, yung mga kapwa-abogado o yung mga mambabatas o yung sino man, mga personalities na dahil popular, kung ano-ano lang sinasabi, kahit wala namang batayan sa batas. So, slowly na-erode ang rule of law because of the ignorance, di ba? And the misinformation. So, importante na tumulong tayo dyan na to educate. Kasi, yung logic, ang batas, napaka-logical, napaka-consistent. Pero yun nga, binabaliktad lang nila o kaya linilihis nila para walang managot. So, importante na inform ang ating taong bayan and we maintain the vigilance. Kasi kung minsan, pagurin lang tayong lahat sa kalokohan tapos tatahimik na pag hindi na headline, gagawin pa rin yung hindi tama. Opo. Ayan. Oo. Maraming salamat, attorney. Nanonood yung classmate ko sa CUP School of Law. Attorney Cayosa, idol ka daw po nito, si Sir Wilson Ortiz. Well, maraming salamat. Galing din ho tayo. Opo. Mula sa bayan, para sa bayan tayo. Ayun. UP Law 86 ho ako. Sa amin po, yung City University of Pasay. Opo. Opo. Okay. Alam mo, kahit saan, di ba? Yes, You don't po. even need to be a college student or a law student or a lawyer. It is part of our responsibility as citizens Opo. na malaman at makialam naman tayo. And freely express ourselves. Yun naman ang maganda sa ating demokrasya. Everybody is free to express themselves regardless of what their inclinations are. Thank you very much, Attorney Egon Cayosa, political analyst and former IBP president. Maraming salamat, attorney, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, nakasama po natin mga kanyusik, political analyst at former IBP president, si Attorney Egon Cayosa. Ayan, ano mo na yung video natin sa live, Wilson. Hindi, idol na idol niya talaga si Attorney Oo, Cayosa. Ako din magaling kasi na nagpapakinggan ko, lawyer parang- talaga si Attorney Egon. Parang parang estudyante kang Oo, makikinig. true. Parang may professor na Pero, pinapakinggan na nagtuturo. Yun Kaya- ang panawagan niya na dapat at least tama nga naman na through media at least na nalilinaw kasi hindi lang naman tayo dito Darlene naghahatid ng balita na wala tayong basihan kaya nag-invite tayo ng mga resource person para mas maipaliwanag sa batas, publiko, yung batas. sa ilalim ng batas para hindi tayo naliligaw. Oo. Kasi ang dami nga ngayon. Oo. Pag mapanood mo yung mga video online,
Yun Nako nga. po, At mabubudol ka. saka Albert, no, siguro, yun nga, on our part, ginagawa natin yung ating responsibility na mag-share ng legitimate news, mga information, naghahanap din tayo ng mga resource person para magpaliwanag ng mga bagay-bagay. Sa mga netizens naman, sa public naman, gawin nyo rin po yung responsibility ninyo na i-double check. Yes, mag-fact check, no? Tiyakin na yung mga information po na inyong ibinabahagi, na inyong binabasa, legit, Oo, 'di ba? oo. Na totoong balita at hindi lang po galing sa mga kung saan-saan. Let the fake news end with you. Kasi pag nakita mo nang walang ano to, mukhang dudable ako dito, wag mo na i-share. Correct. Oo. Ang problema kasi share lang ng share kahit di naman totoo yung nakita mong Tuloy, nagiging dagdag ka content. pa doon sa nagpapakalat ng fake news, ano yan? 'di ba? Fake news peddler. Oh, fake news peddler, 'di ba? So yan, mga kanyusik, maging mapanuri tayo, no? Madali lang naman na mag-fact check, 'di ba? Yung mga official government agency, mga pages nila, official pages sa mga government Oo. agency. Oo, Na ang pwede na dali-dali doon. ma-access sa social media. Pero Yung kailangan mo mga talaga ng magbusisi ka kasi uso na ngayon ng AI. Yung AI, Correct. nagpaano talaga yun. Dahil nagpahirap ngayon yan sa Oo. fact-checking eh. So yan mga kanyusik, mga paalala lang. At gusto ko yung tumatak sa akin yung sinabi ni Attorney Egon na mas malaking issue itong impeachment Oo. complaint kesa sa flood control. Though malaking issue ang flood control, Albert, no? Pero syempre ang impeachment complaint ang dito, ang involved dito yung Correct. mga matataas na leader natin, pangulo at pangalawang pangulo. Kaya dapat din natin itong tutukan, mga kanyusik. Tsaka bakit natin ito tolerate kung mayroon mang mga problema dito sa pamumuno, di ba? Tsaka Yung minsan mas nakakahiya, Oo. yung hinahayaan lang natin na may Correct. korupsyon. Oo, tsaka tama si attorney, mas nakakahiya kung may mga ganito ng isinampang impeachment complaint at hindi tinutugunan. May batas na hindi gumugulong pinapansin. eh, di ba? Oo, Dinidelay proseso lang ng ng batas. dinidelay. Kaya nga, kung naniniwala kayo doon sa justice delayed, Justice denied, oo. justice denied, ito yung patunay na gumagana ang demokrasya Correct. at ang rule of law sa bansang ito. Tsaka 'di ba minsan yung usapin ng korupsyon naisa sa katuparan yan sa isang lugar dahil tinotolerate ng nasa taas. So baka correct. mamaya 'di ba? Kaya naman nagkakaroon ng ganun yung nasa taas na yung may problema. Tama. Kaya tama din na kung halimbawa may mga ganitong reklamo dinidinig. Binubusisi. Tsaka kung ako yung opisyal, okay lang, sige, imbestigahan niyo ako. Oo, wala Wala naman naman talaga. ako involvement yan, bakit ako matatakot? Correct. Basta't wag lang gamitan ng politika. Correct. Dumaan lang political sa machinery na yan. sa patas at tamang proseso. Yun lang naman ang gusto nating mangyari, Albert, no? Correct.